Isang magandang hapon sa inyong lahat mga ka-Gigi. Hello mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? Sana okay kayong lahat. So for today's video, samahan niyo ako dahil tayo ay magsusundo kay Ziki sa daycare. Susunduin naman natin siya para makita niyo kung ano yung routine namin pag sinusundo namin si Ziki. So ako yung susundo sa kanya ngayon kasi wala akong pasok. Yes mga ka-Gigi, pahinga-pahinga din dahil for the past few weeks ay ako ay pagod na pagod ang aking katawang lupa. Yan. Kaya kailangan ko rin ng day off. Kailangan ko rin magpahinga kasi mga ka-Gigi, pag hindi ako nagpahinga, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kaninang umaga umuulan, kaya nakikita nyo basa yung kalsada. Pero ngayon tumila na, tapos medyo lumalabas na yung araw. Dala ko tong stroller mga ka-Gigi kasi kanina hindi kami nag-stroller ni Ziki dahil umuulan. So Uber kami papunta sa daycare niya. Malapit lang naman mga ka-Gigi, kaya sobrang mura lang din. So ganun ginagawa ko kapag maulan, nag-Uber na lang kami para hindi kami mahirapan pareho. Yan. So dire-diretso lang yan papunta doon, papunta sa daycare ni Ziki. Yan yung weather natin. So naka-stop pa. Pag ganyan, kailangan natin tumigil syempre. Pero meron kang pwedeng pindutin dito mga ka-Gigi pag tatawid ka ito. Yan. Nakita nyo yung clouds ang dilim. Yan. So hintayin lang natin mag-green siya. So mga ka-Gigi, galing pala ako ng city center kanina. Hindi ako nakapag-vlog doon dahil mabilis lang naman ako. Hindi ko na kayo naisama. Pero meron ako inasikaso doon. Yan, tsaka ko nasasabihin kung ano yun. Surprise ulit. Syempre, full of surprises tayo dito. Yan, so attendance check mga ka-Gigi. Simula ngayon, mag-check na ako na attendance kung nanonood kayo ng vlog namin. So comment in the comment section kung present kayo ngayon. Yan, mag-check tayo ng attendance. Yan mga ka-Gigi. Ayan o, biglang umaraw. Ayan na. So, gumaganda na yung weather natin ngayon. So, ganitong time mga ka-Gigi, sa daycare nila Ziki, usually, gantong oras, kakagising lang nila sa nap time kasi pinapatulog sila ng 2 hours. Tapos kakagising lang nila ngayon siguro, tapos nag-aano na sila, merienda sa atin, nagsisnack sila. Yan, so tas after nun, lalabas sila or maglalaro sila sa loob. Ganun lang yung ginagawa sa daycare dito mga ka-Gigi. Hindi sila nag-aaral, ganun. Puro laro lang, activities para sa mga bata, ganun. Tapos mga ka-Gigi, binilan ko si Ziki ng snacks. Ito, biscuit siya. Yan, na iba't ibang shapes. Tignan natin kung gusto niya. Before gusto niya to eh. Ngayon hindi siya masyado gusto, pero bigay pa rin natin sa kanya. Tapos meron din ako baong mga water bottle. Just in case na nauuhaw siya, ganun, kailangan merong water bottle parate. Kasi mga ka-Gigi, si Ziki, sobrang mauhawin siya. Kaya kailangan meron parati kaming baong water bottle. Kasi malakas siya sa tubig. Pero hindi naman siya umiinom ng milk mga ka-Gigi. Kaya niresitahan siya nung nurse ng vitamin D tsaka calcium kasi hindi nga siya mahilig sa milk. Ang milk lang na ininom niya simula nung panganak niya is milk ko. Yung breastfeed kasi si Ziki mga ka-Gigi eh.
Tapos nag-stop siya mag-breastfeed, siguro mga 3 years old na. Medyo late na. Buti nga na-stop niya kasi sobrang dati kahit saan parating mama dede, puro ganun. Pero ngayon hindi na, big boy na siya, kaya happy ako. At the same time malungkot ako kasi ang bilis ng panahon mga ka-Gigi, grabe, sobrang bilis ng panahon yun. Kaya malakas siya sa tubig, which is very good kasi ibang bata diba ayaw nila uminom ng tubig, pero si Ziki mga ka-Gigi sobrang mahilig siya sa tubig. Kaya parati kong bilin dun sa daycare niya na mayat maya pa inumin si Ziki ng tubig kasi mauhawin siya. Yun, so etong paglalakad namin sa daycare ni Ziki is exercise sa amin, kaya maganda rin mga ka-Gigi, at least na-exercise ako tsaka si Keng. Yan, kasi alam nyo naman, work, busy sa work, so wala kaming time mag-exercise. Tapos mga ka-Gigi, yan, yung color green na yan, sa susunod white na yan lahat dahil magsusnow na naman. Pero bago yan, makikita nyo muna ang autumn, fall, yan, yung mag-orange, mag-yellow yung mga leaves, tapos magsisilaglaga na sila. Tapos nun winter na ulit. Ganun lang kabilis ang summer dito sa Finland. Sobrang bilis lang. Ang pinakamatagal na season dito is winter, kaya sobrang malungkot, pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Pag ganito, sobrang excited ako sunduin siya kasi na-miss ko siya. Sa sandaling oras siya nawala mga ka-Gigi, miss ko si Ziki. Meron naglilinis. Ayun mga ka-Gigi, oh. Pero siguro, liko na tayo dito. Yan. Tapos, meron namang daan dito eh. Gaganon tayo doon. Eh pa mga ka-Gigi, school yan. Tapos si Keng mga ka-Gigi, pauwi na rin yun siguro. Maya-maya pauwi na rin siya. So tinanong ko siya, hindi daw ganun ka-busy sa Roslund. So for the past days, medyo tahimik sa Roslund kasi nga tapos na yung summer. So hindi ko alam kung bakit. Siguro parang nasa loob na lang yung mga tao, or wala silang pera pang kain sa labas. Di ko lang alam mga ka-Gigi. Pero yun, hindi daw masyado busy sa Roslund ngayon. Ayan mga ka-Gigi, nasundo ko na ang batang makulit. Tapos ito, kailangan naka-ano sa karate. Naka-close. Ayan. Dapat mga ka-Gigi, naka-close to karate kasi para hindi makalabas yung mga bata. Double lock parati yan. Yan. Uwi na kami. Tingnan nyo yung ulap po. Ang dilim. Pinapag-snack ko si Ziki muna mga ka-Gigi. Ayan, nagsasnack siya. Kasi, tapos pinapainom ko agad siya ng tubig kasi baka nauhaw siya ganon. Sa kanya, kinakain niya yung binili ko na biscuits. Yan. Tapos dito na kami dadaan sa may forest. Shortcut. To, kakatawag lang ni Keng mga ka-Gigi, sabi niya, maglilinis pa daw siya doon. Tapos, pinapasend niya sa akin yung schedule ko for next week. Kailangan namin yung malaman yung schedule ng isa't isa. Kailangan namin malaman yung schedule ng isa't isa para maayos namin kung paano, kung iiwan si Ziki sa daycare, sino maghahatid, ganon mga ka-Gigi. Kasi, dun sa isa kong trabaho sa Clarion,
hotel, ang pasok ko doon is 7 o'clock. So, nagbubukas yung daycare ni Ziki, 6:30 ng umaga. So, pag hinatid ko siya, pag ako'y naghatid sa kanya, malilate ako, kaya hindi ako pwedeng maghatid sa kanya. Si Keng rin, 7 pasok. So, ang nangyayari mga ka-Gigi is nakikiusap kami kay Kuya Mark, sa kuya ni Keng, na kung pwede, siya mag-alaga kay Ziki. Yun yung nagiging setup namin ngayon. Kasi nga, parehas kami maaga pasok ni Keng sa work. Parehas alas 7 ng umaga pasok namin. So, ang ginagawa nga namin is, yun, nakikiusap kami kay Kuya Mark na kung pwede siya magbantay kay Ziki. Kasi, masyadong maaga yung pasok namin pareho. So, parehas kami malilate kapag isa sa amin naghatid pa kay Ziki sa daycare. So, tingnan nyo ito mga ka-Gigi, oh. Binaba na ni Keng dito yung kay Ziki to eh. Yan, sa kanya yan. Diba, nasa taas yan, nasa bahay namin. Kaya lang, pinababa ko na kasi and, parang hindi naman na nagagamit ni Ziki. Yan, dito sa play area sa may labas namin. Yan, para malaruan din ng ibang bata. Pinababa na namin dyan. So mga ka-Gigi, merong nag-comment na naman na sabi niya, wag na raw ako mag-vlog. Wag ka na mag-vlog, sabi niya. Puro ka ka-Gigi, puro ka-Gigi sinasabi mo. Sabi niya, mag-alaga ka na lang ng anak mo, sabi ni ate. Hindi ko alam kung ate or kuya. Pero nakakatawa mga ka-Gigi. Natatawa lang ako sa kanya kasi apektado siya. Ang sa akin, alam naman, di ba, nasanay na ako na ka-Gigi tawag ko sa inyo. Nakakatawa lang yung mga ganong comment. Parang nagpapapansin ata si ate. So, hello ka-Gigi. Maraming salamat sa panonood mo ka-Gigi. Parati niya sinasabi, huwag ka na mag-vlog. Si Keng na lang pag-vlogin mo. Hindi ka naman ganyan, ganon. Kung ano-anong sinasabi niya mga ka-Gigi. Di wag mo ko panoorin, ate. Simple lang, di ba? Eh, wag mo panoorin pag nakita mo ako yung nagba-vlog. O, di ba? Simple lang naman. Ang dami-dami naming pinoproblema dito. Nakidagdag ka pa. Naman problema ko ngayon mga ka-Gigi ko anong uulamin namin. Napakahirap mag-isip ng uulamin at kakainin sa araw-araw. Kaya sana tulungan nyo ko. Comment in the comment section below kung meron kayo naiisip na ulam. Comment kayo para magka-idea ko kung anong uulamin kasi sobrang hirap mag-isip ng kung ano kakainin natin. Araw-araw kami ni Keng, ano kakainin natin? Ikaw, ano ba? Ganun. Araw-araw ganun mga ka-Gigi. Eto mga ka-Gigi, bumili pala ako ng yan siya, planner board. Ididikit ko somewhere doon, siguro sa ref namin. Tignan natin kung saan ko madidikit. Tapos meron na siyang kasamang marker. Kasi para alam namin yung schedule namin for the week. Every week, mga ka-Gigi yan. So, buksan natin to. Yan mga ka-Gigi, buksan natin siya. Meron na siyang kasamang marker. Ganito siya, oh. Ganyan itsura niya. So, glass siya. Babasagin siya mga ka-Gigi. Ang ganda. Tapos, susulat lang namin dito yung meron na siyang kasama nito. Marker, tapos e-erase mo lang para alam ni Keng yung schedule ko. Kunwari, kasi syempre, alam ko naman yung schedule niya eh. Yung schedule ni Keng, Monday to Friday, 7 ng umaga hanggang 3 ng hapon.
or minsan hanggang 4 pa kasi depende kung magbibisi sila. Pero ganun at ganun lang yung pasok ni King. Ako, paiba-iba mga ka-Gigi, paiba-iba yung pasok ko. Kaya minsan hindi niya natatandaan. Kaya bumili ako nito para ilalagay ko dun. The next day. Hello mga ka-Gigi, ayan, nandito kami sa labas. Kasama ko ang makulit na bata, ayan. So si King wala siya, pumasok siya. So pahinga na naman ako ngayon. Day off ko ngayon mga ka-Gigi kasi pagkatapos nitong day off ko na to, bakbakan na naman, dire-diretso na naman ako. Pagodan na naman, kaya nagbabawi ako ng pahinga. Pero ngayon kailangan namin magpunta ng grocery ni Siki. Yan, meron kami mga kailangang bilhin. Tapos meron akong dala nito, yung para hindi na kami bumili ng paper bag. Let's go. Hold mama up, careful. Meron ako dala nito mga ka-Gigi para hindi na kami bumili ng plastic. Dito na lang kami bibili sa malapit para hindi na kami lalayo. Yan, unti lang naman yung kailangan ko. Tapos yung weather natin is sunny day pero mahangin mga ka-Gigi. Kaya kung makikita nyo yung mga puno, yan, hinahangin. So dyan na lang tayo bibili dito sa Co-Market or K-Market. Hey. Let's go. Hey pa. Hey pa. Friendly si Ziki mga ka-Gigi. Kasi mga ka-Gigi, gusto ko mag-fried rice. So, subukan natin mag-fried rice ngayon kasi wala na talaga ako maisip na ulam. So, sasahugan ko lang siya ng chicken. Tapos yung spring onion, garlic, vegetables, tignan natin mamaya.
So yan mga ka-Gigi, tapos na kami mag-grocery ni Ziki. Ito yung, yan, yung napamili natin. So, hindi naman kami masyado bumili. Binili ko lang yung mga, like yun yung, kaya lang ako nagpunta kasi gusto ko may spring onion. Tapos bumili rin akong garlic powder. Ano pa ba binili natin? Almond milk, kasi gagawa ako ng chia pudding. Parang yung healthy na breakfast ko. Yung papakita ko sa inyo mga ka-Gigi kung paano yung ginagawa yung chia pudding. Tapos bumili ako ng snacks, kung ano-anong snacks mga ka-Gigi, kasi nagugutom kami kapag late na. Let's go, Bob! Alam nyo, kala ko sa Pinas lang malalaki yung daga. Meron ring malaking daga dito, nakikita ko. Parati siyang tumatawid dito sa part na to. Diyan. So feeling ko dun siya nakatira. Meron dun butas. Tapos ewan ko kung nasan siya. Kung nasan siya ngayon. Pero nakakita rin ako ng malaking daga. Paglalaruin ko muna si Ziki mga ka-Gigi. Baka gusto niya maglaro. Lagay muna natin itong pinamili natin dito. Ay. Yan. So yan mga ka-Gigi, alam nyo ba na meron akong matagal ng sinisikreto. Meron akong matagal ng secret. Sinisikreto ko siya sa inyo kasi gusto ko itry muna siya bago ko sabihin sa inyo kung effective. Meron akong ginagamit sa mukha ko na talagang pinag-aralan ko muna. Kasi syempre ayoko mapahiya sa inyo. Pero meron akong ginagamit na machine sa mukha ko na sobrang effective at sobrang ganda niya mga ka-Gigi. Kasi naniniwala ako na you have to invest in yourself. Ano yun? Investment para sa sarili mo mga ka-Gigi. Syempre, kailangan mong alagaan yung sarili mo. Lalo na ako. Siyempre, tumatanda tayo. Bawat taon, nadadagdagan yung edad natin. So, tumatanda tayo. Yung skin natin is, siyempre, kailangan natin alagaan. Lalo na ako, ako mga ka-Gigi, very conscious ako pagdating sa skin ko, sa katawan ko. Ganon ako. So, meron akong sinubukan na produkto na sobrang effective siya. Matagal ko siyang isinikreto sa inyo. Pero ngayon, i-reveal ko na. Yan, secret revealed. Pero ipapakita ko sa inyo, mag-insert ako ng clips kung ano yun. Kung ano yung produktong sinasabi ko. Sobrang ganda niya. At kung interesado kayo, pwede nyo akong i-message sa Facebook page namin, Azealand Keng, or mag-comment kayo sa baba. At nababasa ko naman lahat ng comments nyo. Well, sana lahat nababasa ko. Pero minsan, pag busy mga ka-Gigi, pasensya na kayo, hindi ako nakakasagot. Pero pag may time talagang sumasagot ako. Pag may time talagang pinupusuan ko lahat ng comments nyo. Sa lahat ng makakaya ko. Ganon rin si Keng. Sabihan nyo ako kung gusto nyo yung product na to. Tapos, sasabihin ko sa inyo kung paano nyo maa-avail. Ganon. Sobrang ganda, as in proven and tested sa iba't ibang part ng mundo mga ka-Gigi, is sobrang kilalang kilala siya at trusted brand talaga siya, itong brand na to. So yung sinasabi ko, ano nga ba yun? So itong brand na to is Nu Skin. Kung sino man sa inyo nakakaalam ng Nu Skin, comment in the comment section. Yan, meron akong friend dito sa Finland na nag-introduce sa akin dito sa brand na to. Si Sister May, yan, or Maye. Pinakilala niya sa akin yung produkto, tapos nag-avail ako ng isang machine. Para sa mukha ko, which is yung parang facial cleanser. Pero hindi lang siya basta-basta facial cleanser. Marami siyang benefits, marami. Hindi siya basta, hindi mo siya basta-basta, hindi siya nagagawa ng mga nasa market lang. Iba to mga ka-Gigi.
At kung tatanungin nyo, oo, medyo pricey siya. Pero kailangan nga, as again, sinasabi ko nga, you have to invest in yourself. Kailangan mong mag-invest para sa sarili mo. So, hindi ko na idedetalye dito kasi sobrang hahaba tong vlog na to. Pero message nyo ako kung interesado kayo. Sobrang ganda niya sa mukha. At napansin ko kasi before, parang, syempre, kino-conceal ko yung mga, yung mga dark spots. Yan, kino-conceal ko yung mga dark spots like eye bags. Tapos marami akong gusto i-conceal sa mukha ko, pero ngayon hindi ko na kailangan nun. Or meron ako nilalagay is napaka-importante mga ka-Gigi, sunscreen. Huwag na huwag nyo kakalimutan mag-sunscreen, napaka-importante nun. Kung akala nyo hindi yun importante, magpapasalamat sa inyo yung skin nyo pagdating ng panahon kasi napaka-importante nun. So, ayun, nagsa-sunscreen lang ako and then pulbos. Tapos, yun, sobrang gumanda talaga yung balat ko actually. Nawala yung mga spots ko dito. Kaya sobrang ganda talaga. So, marirecommend ko to. 100% marirecommend ko. So, matagal ko siyang sinikreto sa inyo kasi nga gusto ko muna i-try muna. Hindi naman siya natatry ng 1 month, 2 months. Gusto ko talagang solid na effective para mai-introduce ko sa inyo mga ka-Gigi. So, yun. Message nyo lang kung meron kayong inquiries or questions at sasagutin ko kayo mga ka-Gigi.